Pansin nyo ba guys, na every time na bibili ako ng sasakyan o kaya meron akong client na i-assist na bibili ng second hand cars, hindi nawawala sa checking ko yung, chine-check ko yung gulong. Bakit? Kasi, syempre, gaya ng dati kong mga videos, lagi ko sinasabi, di ba? Bukod sa tire tread life, eto, nakita ko. So, gulong kasi bukod sa tire tread life na tinitignan ko kung malalim pa, kung may cuts, may crack sa gilid, kung malutong na yung pinakagulong na para ba siyang chicharon na sa lutong, diba? Kasi nga para sa akin, number one yung safety no gagamit. Tapos next thing, bakit lagi ko chine-check? Kasi nga sabi ko, diba, may expiration ang gulong. So minsan ang sinasabi ng iba, gulong lang yan, pwede mo nang palampasin kahit may issue. Pero sa akin kasi, ang hindi alam ng iba, mahal din ang isang set ng gulong. Gaya na lang ng gantong gulong. Ang isang pirasong gantong gulong is 6,000 pesos. So kung ang client ko nagpasama sa akin para bumili ng second hand car, tapos yung bibili niya pala ay kailangan ng palitan yung gulong, lahat ng gulong, so 6,000 ang isa, 1, 2, 3, 4, so 24,000 pesos agad yon. So kung dahil sa checking ko, naitawad niya yung gulong, aba, yung ibinayad niya sa akin, nabawi na niya, may sukli pa, diba? So para sa iba, minor lang ang gulong, pero para sa akin, kasama yan sa chine-check ko. Tsaka syempre, di ba, mamaya kasi, pag yung bumili yung client ko, tapos hindi ko napansin, expired pala yung gulong, o kaya may malaking crack yung gulong, tapos along the way, biyahe nila, halimbawa long ride, biglang pumutok, tapos na-aksidente sila. Although wala akong kasalanan doon, pero syempre, makakaramdam pa rin ako ng guilt, di ba? Kasi naging pabaya ako na hindi ko na-check ang gulong. Kaya, mahalaga sa akin ang checking ng gulong. Tapos meron ako ipapakita ng video sa inyo guys. Napanood ko siya, vlogger siya, o hindi ko alam kung dealer siya ng mga gulong. Tapos nakita ko rin doon sa video si Boss Atoy Customs, mga nakakakilala kay Boss Atoy. Builder yun na nagko-customize ng mga sasakyan, mga artista van, ganon. So pumunta sila sa Japan, sa manufacturer ng Falken, bala na kayo kung ano yung tamang pronunciation, tsaka ng Dunlop na gulong. The properly stored new tire, up to 5 years old, can be sold as a new tire. You can sell as a new tire. As long as there's a very good storage. Basically, yes, under the very good storage and properly storage. And also, the Sumitomo Rubber recommend that all the tires older than the production date, DOT date, should be replaced new tire. Ang sabi nila dyan sa video, basta daw nasa tamang shelf warehouse ang isang gulong, kahit 5-year-old na yan, pwede nyo pa rin siyang ibenta as brand new. Tapos hanggang pwede nyo pa siyang gamitin in up to 10 years. So ang problema kasi natin dito sa Pilipinas, ano ba ang standards of a proper storage warehouse? Kasi nga, alam naman natin, hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat. Pagkain nga, hindi na i-store ng maayos. Paano pa sa gulo? Ngayon may papakita ako sa inyo. Ito, para mas ma-gets nyo yung point ko. Alam nyo itong Pajero na nire-restore ko, di ba? Ito, makikita ninyo, sa kapal ng gulong na to, sobrang kapal. Mas lubog pa yung siguro, lulubog pa yung hinliliit ko. Sa sobrang kapal niya, threads, makikita nyo, wala pa siyang cut sa gilid, wala pa siyang mga hiwa o wrinkles. Pero, kung titignan nyo ang manufacturing date niya is 18th week ng 2014. So, this 2024 is more than 10-year-old na ang gulong na to. Yes, pwede pa siyang gamitin sa kapal niya, pero kung ako ang tatanungin, lalong-lalo na alam ko na ang history ng Pajero na to, natenga to ng ilang taon, tapos nung nasa akin na, ilang taon ulit siyang nakatenga. Okay? So yung safety kasi ang iniisip ko para sa akin na safety ng gagamit, lalong-lalo na kung sakay ko pamilya ko. Magkano lang ang gulong pag na-aksidente ka, magkano kapag nabangga yung sasakyan mo, magkano ang pagawa. O kaya naman pag na-aksidente kahit nasaktan yung mga pasahero, magkano ang magpagamot. Tapos another thing sa akin, yung sabi nila na kapag 5-year-old na ang sasakyan, ang gulong, kahit basta brand new pa yan, kunyari 2019, pwede mo pa rin bilhin, which is totoo naman. Pero para sa akin as a consumer,
kung merong binibenta na 2019 na gulong, halimbawa ito, hindi ko alam kung magkano to. Halimbawa itong gantong gulong 10,000. Binibenta 2019 manufactured 10,000. Meron ako nakitang 2024 manufactured, presyo 10,000. As a consumer, bibiling ko yung 2024. Hindi ko bibilin yung 2019. Why? Bibiling ko yung mas bagong manufactured na sure ako at the same price naman. Ba't ko bibilin si 2019 na kahit nasabihin nilang brand new, ilang taon pa rin naman siya lumipas, tapos hindi ko alam kung properly stored siya. So, same price naman. So, doon pa rin ako sa 2024, di ba? So, sana nag-guess nyo yung aking point on this video. Pero ako, since sabi naman ni tire manufacturer na 10 years ang lifespan ng gulong, naniniwala naman ako doon kasi sabi ko dati 6 years, di ba? So, ang ginawa ko sa mga clients ko, taka ako, sinasabi ko na rin na basta 10 years na ang gulong, palitan nyo na.